Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan! Isang mapagpalang afternoon po sa lahat mga ka-partner. Ayan, diba? Medyo malayo-layo yung tawa ko dito. Okay, mga ka-partner. And napakataas naman ng natin, ng energy natin this afternoon. Kasi nga, thank God, it's Friday! Ba't ayaw tumunog nito? Ayan. Naririnig nyo ba? Ayun pala. Okay, mga ka-partner. So, Friday na po ulit, mga ka-partner. At, ayan, hindi din yung mga nagdaang mga araw, mga ka-partner, is naging masaya naman yung naging talakayan natin at the same time reading all your comments, mga ka-partner. So, ngayon na naman tayo magsama-sama, mga ka-partner, sa isang oras na naman po ng programang pagbabasa ng inyong mga komento. Kasi nga, yung opinion, itong nasa likod ko, dito na lang, ayan, yan. Opinion mo, mga ka-partner, is, ayan, paulit-ulit po natin yan siya sinasabi dito para hindi talaga siya makalimutan, mga ka-partner. It's designed, mga ka-partner, para po sa inyo. Exclusive lang po yan, mga ka-partner. Oo. Para basahin natin ang lahat ng mga comments nyo po, mga ka-partner. Patungkol po yan sa mga napapanahong issue natin dito sa ating bansa. Kasi alam naman natin, mga ka-partner, sa bayan natin ang sobrang init ng panahon, ang init ng mga ulo ng mga tao, mga ka-partner, dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Unang-una dyan, ano ba yung mga prior na kinaiinitan ng ulo ng mga, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino katulad po natin, is yung patuloy po na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mga kapartner. Kahit gulay, mahal na din po, mga kapartner, hindi mo na alam kung ano pa ba ang pwede mong kainin na mura lang. So much better, mga kapartner, no? Alam naman talaga natin yung Pilipinas is an agricultural country. Pero hindi natin alam kung saan na ba napupunta kasi 'di ba nga, napakahusay natin, mga kapartner. Number 1 tayo pagdating sa importation, mga kapartner. Kaya kawawa po talaga yung mga magsasaka natin at parang wala na rin silang naging gana or yung parang di na nilang gusto mag-time kasi ganun din naman, mas tinatangkilik pa natin yung mga importation kaysa sa sarili natin dito, mga kapartner. So, yun yung palagi nating issue, mga kapartner, palagi nating tinatalakay na sana dumating din ang panahon na masusolusyonan po natin ang lahat ng mga problema kinakaharap natin. At meron pang, mga kapartner, di ba, yung natalakay nga kanina lang ni kapartner Almar at ni Sir Jason. So, hello pala kay Sir Jason, sa maraming salamat sa yung oras na ibinigay niyo po kasi nga, ayan, iba na naman yung topic. Nawala ako. Kasi nga si kapartner pala, bakit wala si kapartner? Hinahanap si kapartner Admar. Huwag kayong maghanap ni Admar. Andiyan naman si Almar. Parehas lang sila ng sounds. Mar. Sa end yan. Nagliliwaliw muna dun si kapartner Admar. Nag-e-enjoy po siya kasi nag-live po siya kanina, no? Nag-e-enjoy po siya sa malamig na weather dun sa Hong Kong. Ay, kita-kits po tayo dyan, mga kapartner, no? At wag nyo na din tanungin kung pupunta ba ako dun kasi andito, alam nyo naman, dito tayo. Dito lang tayo, mga kapartner, patuloy po tayong mag-broadcast ng mga latest update ng mga napapanahong mga balita, mga kapartner. And with that, bago po tayo tuluyang magtapos agad kakasimula lang natin. Basahin muna natin yung mga lahat ng mga comments, mga ka-partner, no, dyan sa ating YouTube channel sa DZAR 1026 kasi wala pong enough time sila kanina, mga ka-partner, dahil naging mainit talaga yung talakayan nila with ka-partner Almar and Sir Jason sa mga ka-partner. But before anything else, huwag niyo pong kalimutan, mga ka-partner, na mag-like, yan, mag-share, subscribe nyo po ang ating YouTube channel, ang nag-iisang YouTube channel, ang DZAR 1026 at ang ating Facebook page, mga kapartner, ang DZAR 1026 SMNI Radio and FF. Wala po akong TikTok. So, sa next time around siguro, kasi may nagsasabi, ka-partner Carla, pwede din TikTok. Sige, sisikapin po natin na magka-TikTok na rin tayo para dun sa TikTok, mga ka-partner. Ayan, basa-basa tayo kasi maraming mga trolls dyan sa, sa TikTok. Oo.
Well, magpapasalamat din naman tayo sa mga Charles kasi dahil sa kanila, 'di ba? Maraming mga viewers, ibig sabihin relevant ang ating programang opinion mo. Isang palakpak naman diyan, 'di ba? Always remember no pain no gain. O, may mga may mga masasakit na mga salita. Siyempre, opinion nila yun and we respect their opinion. Kaya nga opinion mo, di ba, mga kapartner? So, nare-recognize natin dyan. At sa lahat natin mga viewers, huwag nyo pong kalimutan ha, na sabihin nyo po kung saang lugar po kayo mga kapartner, ang time zone nyo, para malaman po natin kung parang nag-lock yung joke. Kung hanggang saan po aabot ang ating broadcast, mga kapartner. So, basa-basa muna tayo, mga kapartner, no, sa ating YouTube channel dito. Sabi dito ni Kat Serrano, wala sa vocabulary nila ang humility. Sabi naman dito ni Mel on the go. Hello, Mel! On the go, kamusta ka na? Sana hindi magpagamit ang technical group at umamin sila na hindi sila ang nag-fill in the blanks or else siya, okay. Yun, naging issue yun sa Bycam, mga kapartner, yung mga fill in the blanks. So, meron nga nag-comment doon na isang, nakalimutan ko lang yung name na, kung gusto niyo para matapos talaga, ipakita niyo yung walang blanco, di ba? Wala silang maipakita, di ba, mga kapartner? May iba pa, pag ini-interview, ay busy daw. Pwede ka lang naman sanang magsagot ng yes or no. Napakadali naman. Meron po ba, totoo po talaga ba, may blank items po ba? Hindi po pwede kay busy. Okay. Sabi naman dito mga kapartner, kay Kat Serrano, where is the money na niloan para sa bridge? Di pa yan nasasagot. Sabi ni Lucille Yalong, solid DDS ka lang kami, go, go, go. Sabi naman dito ni Lorenzo Advincula Jr., ang galaw ng mga admin at mga, muntik ko na mabasa. Madali lang intindihin kung hindi man silang magtagumpay na manatili sa posisyon at titiyakin nila na walang pasisimulan ang papalit na mamumuno sa bansa. Uy, wag niyo po kayong iwan mga kapartner ha. Ayan. Sa lahat po ng mga viewers natin, siguro medyo kasi pag dating siguro ng mga 5, marami natin ginagawa. But sa lahat pala ng mga Team Bluetooth, sa Team Live, Team Replay, magandang hapon po sa inyo dyan. At sa lahat ng ating mga minamahal na mga supporters, sa mga OFW out there, sa mga kapartner, kamusta po kayo ang buhay-buhay dyan? Patuloy lang po tayo sa pagtrabaho para sa ating pamilya. At soon, mga kapartner, yung mga dreams natin, hope natin, dinadasal natin na someday hindi na po natin kailangan mag-ibang bansa para makabigay ng financial na tulong sa pamilya natin. Soon, marami na ma-offer talaga ang Pilipinas na trabaho na you don't need to go to abroad, mga kapartner. Sige lang, laban lang po tayo, mga kapartner. That's why this coming election, mga kapartner, no May 12, wag niyo po talagang kalimutan, mga kapartner, na let us vote wisely. Alam niyo na, mga kapartner, sino ang dapat at hindi dapat iboto, mga kapartner, at wag na po talaga tayo magpabudol, mga kapartner. Ayan, sabi naman dito ni Juliana pa, salamat po SC, we love you so much. Regarding po to sa PhilHealth na oral argument, mga kapartner, kung saan naging matapang talaga yung Supreme Court natin, mga kapartner, na hinahanap talaga ng pera. Where is the money? Oo, yun pa yung mga ganun, pero hindi nila sagot-sagot, mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Lorenzo Advincula Jr., salamat sa mga taga-Supreme Court Representative. Saludo po ako sa inyo. Nawa ipagpatuloy niyo ang pagiging patas, lalo na sa larangan ng pantay na batas. So nakikita na po talaga natin na sinasabi natin dati na we don't have hope, but yet nakikita natin may kapartner sa Supreme Court, may hope po talaga tayo, mga kapartner. Sabi ni Emma De Castro, good morning Almor and Sir Jay. Kanina ako nanonood, late na bumati. Ayan. Sabi naman ni Gamer Boy, dapat din mapanagod si Diyan sa lahat ng ginagawa nilang pagnanakaw. Alam mo, mga kapartner, naniniwala talaga ako sa sinabi din ni Vice President Sara Duterte sa Bisaya pa na ang gaba dili magsaba. Alam mo yun, yung talaga ba, there's really a time for everything. Nasa yan. Actually, yung Ecclesiastes, mga kapartner, nakalimutan ko yung specific na verse nun. Isa din yun sa favorite na verse ni Tatay Digong, yung nasa Ecclesiastes. Bakit, mga kapartner? Because nasabi dun that there's a time for everything. I-search, nga natin yun. Yung a time to die ay, mga kapartner, ganyan. Yun yung niya. Ibig sabihin, okay, wait lang po, mga kapartner ha. Ibig sabihin, mga kapartner, na okay, ito na mga kapartner. Saan ngayon siya? Okay.
Oo. Ito yung sinasabi mga kapartner sa Ecclesiastes mga kapartner 3 verse 1 to 8 mga kapartner. Pero in general, sabi dito, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, and a time to weep and a time to laugh. So medyo mahaba itong mga kapartner, pero yun yung naging gusto, isa sa pinaka-favorite ni Tatay Digong na verse because there's a really always time for everything mga kapartner. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng panahon na andyan ka sa taas. Kasi 'di ba ang mundo ikot-ikot lang yan mga kapartner. So better for you now that you are there. Kaya pag binibigyan tayo ng mga entrustments or binibigyan tayo ng authority, let us make sure mga partner that authority na binigay sa atin, lalo na binoto tayo ng mga taong bayan na we keep on nag-trust yung taong bayan sa iyo o kung sino ka man mga nasa government officials. Dapat maging trustworthy ka, dapat hindi ka compromiser, dapat hindi ka matakaw sa pera, dapat hindi ka corrupt. Oo. Kaya makikita natin na ngayon, ang saya-saya nila. But mga ka-partner, always remember, there's really time for everything. Yun po yung nakasulat sa Ecclesiastes mga ka-partner. So yun din, ulitin ko lang, yung isa din, yan yung pinaka-favorite verse din. Isa sa favorite verse ni Tatay Digong mga ka-partner. Kasi nga, hindi sa lahat andyan ka. Ayun mga ka-partner. Okay, sabi naman dito ni Joy Remoro, hoy nako, ibalik na lang yung pondo ng PhilHealth, pera ng taong bayan yan. Sabi ni Kat Serrano, walang mag-i-impeach sa kanya unfortunately. Sabi ni Mario Merez, good morning po SMNI family at Pastor Kibuloy, KOJC at Duterte family. Iba yung pag-iingat po sa inyong lahat from Riyadh. Maraming salamat. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Riyadh. Kamusta po kayo dyan? Sabi naman ni Corazon Ostero, gandang hapon po Sir Jay, Sir Almar, watching from Hong Kong. Oy, sa lahat ng mga taga Hong Kong dyan, ayan, this coming Sunday mga kapartner ha, magsama-sama po tayo mga kapartner. Ayan, na ayusin natin ang Pilipinas. Pasasalamat po yan siya mga kapartner. At asahan din po ninyo ang pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, sabi naman dito, marami nang nag-ano. Uy, Gold Magic Find! Maraming salamat sa iyong pakulay ha. Oh, thank you so much. Team Replace ako, guwapa, shout out from Danao. Yes, okay lang po, Team Replay. Alam po natin may mga priorities po tayo na dapat na atubagin. Pero dagang salamat sa wala po kanang hunong na suporta ninyo diha sa mga taga Danao City, Cebu. Taga Cebu po ko, hello sa iyo. Sabi naman dito ni Glenda Olaita, watching from Bahrain. God bless po. Maraming salamat. From Erna, sabi ni Ma'am Erna Escalera, kasama nyo kami watching from Hong Kong. Punta mi Sunday sa PDP Laban. Ayan, maraming salamat po. Ay, nagpapa-shoutout naman, The Flying Horse is, gabi naman tong The Flying Horse. Okay. Sabi naman ni sabi ni Nozid Azil Duterte forever, watching from Western Samar. Sabi naman ni Brand Duo, gusto ko sana iboto si Wisely. Sino ba yan si Wisely? Sabi ni Vicky Rosales, good afternoon. Sis Carla, watching from Hong Kong. Ay, hello po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Kita-kits po tayo this Sunday, mga ka-partner. Sabi naman dito ni Juwak Sarifa, hello po, watching from Malta with my ate while eating breakfast. Have a wonderful day. Ay, as well as you po, mga ka-partner. Saan po yung Malta bandang? Sabi naman dito ni AZ Patuinan, oy, Duterte Pinay Loyal 28, Eminic Channel here. Hello po, magandang hapon po sa iyo, AZ Patuinan. Mayong good afternoon, ka-partner Carla, gikan sa Dakbayan sa Iligan. Tahimik sa amin sa panahon ni PRD dahil sa tukhang curfew at martial law. Sabi naman dito ni Mary J. Gonzaga, hello Carla, lamig diri sa Hong Kong. 10 degree. Gra talaga. So mag-ano po tayo, dobling ingat. Ano po, mag-jacket po tayo dyan mga partner. Dito naman sa Philippines, medyo mainit po talaga mga partner. Sabi naman ni Ronnie Cabreja, salamat po sa Supreme Court, patuloy na tugisan ang mga kawatan sa ating gobyerno. Sabi ni Albert Gonzalgo, tama talaga na may karma. Sabi ni ETQ, sorry ha kung hindi ko siya saikon, watching from Marilao. Hello po sa inyo, magandang hapon mga ka-partner. And of course mga ka-partner, nandito muna tayo sa ating Facebook page, no? Kasi nagngangarag na to sila ba, nagtatampo na sila, ba't hindi binabasa yung mga
comment nila. Okay, sabi ni Van Agicolongan, ang utos ng Supreme Court isauli na saan pa yan ang tagal ba magbenta na naman ng gold at ibayad sa PhilHealth Fund. Sabi naman ni Donna Chris, good PM Sunshine, hello. Kay Lea Catalan, magandang hapon sa iyo. Kay Maybel Maxilum Dilan. And sabi naman dito ni Randy Ran Santisas, listening daw po siya. Sabi naman ni Paul Ragmac Requedan Jr., ayan, may mga tanong siya dito. Okay, sabi ni Sana SF, Gucci listening habang naglalaba. Ayan, laba-laba po tayo, lalo na bukas, it's Saturday. So lahat ng mga may labahan, kaway-kaway po kayo dyan. Ayan mga ka-partners. So, ano nga ba ulit ang ating, well, nabasa naman to ni ka-partner Almar, no? But uulitin po natin mga ka-partner para mas maintindihan po natin. Ano ba ang ating punto di vista this afternoon? Punto di vista ng bayan. Ayan ang ating punto di vista this afternoon mga ka-partner. Sang-ayon ka ba ng mas mataas na ang crime rate sa panahon ng Duterte admin kumpara sa Marcos Jr. administration mga ka-partner or admin? Alam naman talaga natin mga ka-partner no, na parang merong silang sinasabi ngayon doon sa Malacanang mga ka-partner na, correct me if I'm wrong, no? Like, yung parang yung present admin daw, sila daw yung naglinis sa iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba yun? Ano ba yung dumi? Anong klaseng dumi yan? So, basahin natin ang mga comment ng ating mga kababayan na nanggagalaiti na sa galit, mga ka-partner. Sabi ni Said Muhammad Ali Jr., yung Duterte administration halos na wala ang mga drug addict at droga. Hindi natin alam, no? Sana naman ito nga itong mga speculations ito. Saan na naman ito nila nakuha? Kasi may iba, di ba? May mga pa-survey sila, mga ka-partner, na hindi mo alam saan ginawa ang survey. Oo. Bumaba daw yung crime rate dito sa Manila. Saan particular sa Manila nagawa? Ilang correspondents po yan o respondents mga ka-partner? Sino po ba yung tinanong nyo? Ano pong klaseng question yan? Sometimes kasi mga ka-partner, we can really say na yung ibang mga survey, mga ka-partner, no, parang parang nililihis nila yung totoo talaga. Kung ano ba talaga yung totoo. Hindi mo alam, di ba? Kaya, naging panawagan talaga natin yan mga ka-partner no, na maging patas po tayo. Oo. Wag po tayo wag pa-apekto sa mga survey mga ka-partner. It's just siguro, I can say my own opinion mga ka-partner, no, like, it's parang mind conditioning din sa mga ka-partner, no. Kasi alam naman talaga natin kung sino talaga yung gumawa ng tama, sino talaga yung may nagawa mga ka-partner, sino talaga yung presidente na humble enough sa sarili niya sa sinabi niya na hindi ko pera yan, pera ng taong bayan yan. Pero ngayon mga ka-partner, left and right ang ayuda mga ka-partner. Pero, thank God na lang mga ka-partner dahil yung mga Pilipino po ngayon mga ka-partner, mulat na po, gising na po, hindi na po yan madala-dala sa ayuda. Okay lang mga ka-partner, tanggapin nyo yan, walang problema. Bakit? Pera nyo naman yan, pera po natin yan, tanggapin nyo yan. Pero yung parang grabe na yung pagpasalamat mo, halos muhalok na ka sa iyaha or ano ba mga ka-partner. Hindi, pera natin yan mga ka-partner. At wag po tayong magstay dyan because it's really a band-aid solution mga ka-partner. Ano ba yung sinasabi natin when we say band-aid solution? It's just a permanent mga ka-partner. Hindi talaga yan siya magtatagal. It's not a long-term solution mga ka-partner. Kumbaga, temporary lang yan mga ka-partner o temporary, hindi pala permanent. Temporary lang. Parang, ano lang siya mga ka-partner na, for example, bibigyan ka ng ganito, 5,000 na ayuda. Saan ba aabot yan? Pag yung 1,000 nga, pag binili mo na lang dyan sa palengke, pag balik sa iyo, wala, piso na lang yung, yung sukli. Minsan 10 piso pa dahil mahal po ng mga bilihin. So much better mga ka-partner, instead of ayudang ibigay, trabaho. Trabaho mga ka-partner na makasustain talaga yan. Long-term solution po yung pagbibigay ng trabaho. Kaya yun yung naging isa sa bet ko talaga na panukala ng senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy, ang pagbibigay trabaho sa mga Pilipino na walang trabaho mga ka-partner. Sabi naman dito, okay, eto, as I continue mga partner do, at the same time, bumagsak ang crime index, katunayan matiwasay na makapaglakad ang mga tao maskin anong oras ng araw at gabi na walang takot may mangyari sa kanila. Sabi naman ni Ethnie Oretsao Anepo, in your dreams. Sa mga nagdaang Pangulo, wala pang pumapantay sa kakayanan ni PRRD. Sabi naman dito ni Amelita Calonzo, since day one up to present, this administration is focused in their demolition job to eradicate the Dutertes in their ambition to stay in power until thy kingdom come. Sabi naman dito ni, okay mga partner, Baby Rafael, okay. Meron siya dito minimal top ko.
Ano ba daw ma-accomplishment? Wala naman tong sulat dito. Okay, sabi naman dito ni Scott Adkins, mga kapartner, mataas ang crime noon kay Duterte pero ang mga namamatay yung mga adik at mga kriminal. Kay Marcos, mababa ang crime pero ang mga napapatay, mga walang kamuwang-muwang at mga inosente na mga biktima at pinapatay ng mga adik ang tanong nyo dapat kung ano ang kung ano ang pinag-iba ng crime rate noon at crime rate ngayon at saan kayo sang-ayon hindi yung nagmamalinis ang administrasyon ngayon na mababa ang crime rate nila. Ngayon pero pumapatay ng okay, mga kapartner. Well, that's your own opinion and we respect that so much. Okay. Sabi naman dito ni Adonis Lila, Duterte the best president. Sabi naman ni Tata Spalinger, sa panahon ni Duterte ang kriminal nagtago, karon ng gawas na. Tanang klaseng kriminal naa sa gawas, kidnapper, drug addicts, snatcher, rapist, carnapper, etc. Ang mga tawo ang mahadlok na mugawas, manugo ka lang sa imong anak, balit ginamos, di nakabalik. Alam mo, totoo mga partner, yung inutusan lang po niya yung anak niya at hindi na po siya nakabalik. Actually, marami po talagang cases ngayon na nawawala po talaga mga kapartner ng mga kabataan. Kaya meron nga nagva-vlog mga kapartner, yung white van, yung parang joke lang nila, pero nagva-vlog sila sa loob. Tapos dumaan sila sa isang school o malapit sa school doon mga partner. Nagtatakbuhan ang mga kabataan kasi sinasabi, uy, nandyan yung puting van. Ibig sabihin yung puting van, na known po siya na nangunguha po talaga ng mga kabataan, mga kapartner. So we can really say, pati mga bata, nasaan sa utak nila, ay, pag puting van hindi, natatakot tayo, kukunin tayo dito. So, ganun na lang ba? Ganun na lang ba yung future na natin mga partner, gigising na lang tayo one day, hindi mo nakasama yung anak mo kasi nakidnap na. So, ano ba yung maging solusyon, no? Sa daming problema, suliranin sa bansa, hindi natin alam or matatanong lang talaga natin na tinututukan niyo po ba talaga ang trabaho po ninyo? Tinututukan niyo po ba talaga, binibigyan niyo po ba yung solusyon sa mga nawawalang bata? Patuloy na pagtaas ng presyo? Yung bigas, hanggang pangako na lang po ba yun? Wala na po talaga tayong sulbad doon. Oo. So, hindi mo na wag na tayo mangako kung alam naman talaga natin, hindi talaga yan sa magagawa, mga kapartner. Sabi naman dito ni RV Codilla Willis, sira sa mga Duterte at lalong nadagdagan ang nagmahal sa kanila. Sabi ni Myrna Johnson, sa Kantatay Dig safety kami pero ngayon takot ang narayanan ng Malayan Maraking Anong salita to siya? Okay, sabi ni Ramon Almido, naman kaya nga na nagsipagtago ang mga addict at drug lord dahil uubusin sila ni Duterte. Sabi naman dito ni Virgilio Guimaran, mas marami ngayon. Subukan nila mga tao-tao sa mga barangay ng Malam. Yun nga yung natin, panawagan. Bumaba po kayo sa laylayan. Bumaba po kayo sa field. Pumunta po kayo doon sa mga Pilipino talaga na naghihirap, na nakaka-experience talaga, na biktima po sila ng mga adik, pumunta po talaga kayo doon sa pinaka-ground, sa field, so that makaka-relate po kayo kung ano po talaga ang problema at ano po talaga ang dapat solusyon na maibibigay nyo po sa mga taong bayan na hirap, nagugutom, lalo na ngayon mga kapartner, bumabalik na naman yung mga drugista, hindi na naman safety. So, much better na pumunta kayo doon para makita nyo. Kasi, hindi nyo siya, kung, for example like kung ako, politiko po ako mga kapartner, no? Tapos may nagsumbong sa akin ng, ganyan, grabe yung dito sa barangay, grabe yung kawat dito, grabe yung mga adik, nagva-vlog, yung mga adik doon, parang hindi na natatakot, lumalabas na, pinapakita na sa mga kabataan. Sige, yung solusyon ko dito, ganyan. Para sa akin, syempre, maniniwala ka naman talaga sa report na ganyan, pero much better na ikaw mismo sa sarili mo, andun ka, at chinecheck mo na totoo ba talaga, ay ganito na pala, wala na pala silang kinakain, wala na pala dahil sa mahal ang bigas, pumunta ka sa palengke, tanungin mo dun, magkano ba yung isang pirasong itlog, pati itlog, ang mahal-mahal na. Oo, pati gulay, ang mahal-mahal na. So that, makakaisip ka, ano ba talaga ang pwedeng solusyon natin sa problema? Pero unless, andyan ka lang, wala talaga mga kapartner. Okay, sabi naman dito, tapusin ko lang yung pagbabasa. Sabi ni Virgilio Guimaran, mas maraming ang subukan nila mga tao-tao sa mga barangay na malaman nila paano di nire-report ang karamihan kaya walang record. Daming ang sigagang madaling araw whereas sa panahon ni PRRD, 10 p.m. pa lang karamihan nasa loob ng bahay or compound. Mas safe sa panahon ni PRRD kaysa ngayon. Kasi si PRRD may isang salita.
'Di ba? Yung nag-ando siya sa Davao, 'di ba? Sinare niya to sa Cebu Indignation rally pala mga ka-partner nung last week pa yun, if I'm not mistaken. Sabi niya, na may tumawag sa kanya tapos andun siya sa Davao. Wala daw tubig, wala daw yung supply ang Manila ng tubig. Anong tinawagan niya yung sa Manila? Hindi ko alam anong department yun sa water na ano. Babalik ako diyan, hindi ang oras. Pag wala pa ring tubig, yun. Kasi may word of, ano siya ba, parang yung ano siya, may isang salita siya ba, I mean, dahil na, alam mo siya, president siya, may power siya, hindi naman talaga niya inaabuso kasi nga, ang concern niya, yung mga Pilipino, paano pag walang tubig? O, diba? Kaya may isa na siyang, kaya meron siyang ano mga kapartner, okay. Sabi naman dito ni, okay. Sabi naman dito ni George Clore, sang-ayon ako, pero sa panahon ni Digong Malayang nakapaglakad ang taong bayan at natitiyak mo na ang taong makakasalubong ay hindi adik sa madaling salita. Tumino ang bayan natin ng konting panahon ngayon ano nangyari. Kasabihan kung ano ang puno siya ang bunga. Sabi naman ni Joyce R. Perez, naku! May ano siya. Bakit ang kasi ano siya ka-exclamatory point. Ngayon ang daming drug addicts, daming magnanakaw, hindi ka na safe maglalakad sa gabi. Maganda po yung panahon ni FPRRD. Sabi naman dito ni Alawia Alroman din, mas matindi ngayon BBM kasi talamak ang droga at korupsyon. Well, the people really can compare mga kapartner kasi kumbaga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang nilagay tayo sa high standard ba? Alam mo yun? Yung hindi ka makapaniwala na ano talaga, pwede palang maging ganito ang Pilipinas. Tapos, di ba, nasa high standard tayo, tapos na-feel natin biglang bumagsak naman, di ba? So you can, the people really can compare. Yung taong bayan, makaka-compare talaga sila. Kasi bago ang administrasyon ni FPRRD, marami talagang mga crime, droga, left and right. Ako makaka-testify talaga ako kasi coming from Cebu. Naku, marami talaga dyan mga kapartner. Nasa gilid-gilid lang yan. Siyempre, takot magsalita kasi baka, di ba? Mabalo sila sa Bisaya pa. Manibalo sila. Pero nung time ni PRD, nalinis siya. Pero we cannot say na totally talaga. Pero mafe-feel mo talaga that there's really a change kasi makapaglakad ka ng safety. Isipin mo mga kapartner, no? Sa panahon niya ni PRRD, madaling araw, hanggang gabi, wala. Tapos, you really feel safe mga kapartner. Kaya nung bumagsak yung parang nandun tayo sa standard, tapos biglang naglabasan na ng mga adik, nagva-vlog na. So parang, anong nangyari? So people can really compare talaga mga kapartner. Pero hindi natin alam kasi 'di ba yung naririnig natin sa mga press con from Malacanang, bumaba daw, ganyan yung inflation. Talaga? Makakaas ka talaga, no? Paano nyo na ano yan? Paano nyo nasabi? Paano nyo na say? 'Di ba? Syempre siguro may mga eksperto yan, meron yung mga data na ganyan. Pero hanggang data na lang ba talaga tayo, 'di ba? Much better siguro na we really want to go. I mean, you go talaga dun sa pinaka-field talaga so that you can really see what is really the problem, ano talaga yung cause, and ano yung pwedeng solusyon natin mga partner. Okay, marami na tayo dito sa ating Sabi naman dito ni Albert Gonzalgo, tama lang na may karma. Sabi ni Saicon, watching from Marilao. Nabasa ko na pala to. Sabi ni Arcelia Zenea, wow, see you here in Hong Kong. Yes. Pag-greet lang ako dun kay Porter Admore. Sabi ni Duterte, Pinay Loyal 28, mas mataas ang crime rate pero madaming nagurgur na adik at nakulong at sumuko. Mas okay yung ganun kaysa ngayon daming krimen. Meron ngang bata mga partner no na nakita ko bago ako nag-onboard dito na ano siya Parang I'm not missing, parang pero yung mga sinasabi nila doon, yung caption doon is like bata siya, nagte-take siya ng marijuana tapos parang ano siya, hindi pala nakaya sa katawan niya. Yung grabe yung chemical kaya binuhusan siya ng tubig tapos yung mata niya dilat na dilat kasi hindi nakaya doon sa immune system doon sa bata. 'Di ba? Yung ganung marijuana tapos ngayon parang pati bata makaka-avail na rin yan. Ganun na lang ba? Pinanood nga yun. Hindi ka naman ganun, di ba? Diba? So, ayaw ka partner. Dito naman tayo. Sabi ni J. Moss Flores Channel, maayong hapon. Good afternoon din po sa inyo. Sabi naman ni Duterte Pinay Loyal 28, kalokohan yang sinabi nila. Mas magandang panahon ni President Duterte. Sabi ni Ronnie Cabres, Diyos ko po.
Walang habas ng korupsyon, ang grabing mahal ang bilihin. Sabi ni Langga Ian Vlog, kahit magsialisan sila, dapat managot sila. Sabi naman dito ni, okay, dapat manalo ang Magic 9 PDP laban. Please, wag dang bumoto ng lineup ni. Alam na natin mga kapartner. So, dito naman tayo sa ating SMNI mga kapartner, no? Kasi may nagtatampo, sinasabi nila, bakit puro SMNI yung binabasa nyo? Meron naman kaming comment dyan sa, sa DZAR. Meron naman kami diyang comment sa ano. Okay, sabi nga dito, no, mga kapartner, ang daming comment. Nag-ano siya, wala siyang flood control, mga kapartner. Okay, sabi nga dito ni Bells R. Kilcott, mas maraming crime rate ngayon at wala na silang takot mag-video na gumamit sila ng pinagbawal na gamot at proud pa sila. Pero noong administration ni Duterte, lahat ng gumagamit ng bawal na gamot, takot sila ngayon. Wala na silang takot, mga kapartner. Sabi naman ni Gabs Coates, ang data galing sa isang international service ay hindi nagsisinungaling, pero kung ang data ay galing sa gobyernong magnanakaw, siguradong ninakaw pati ang data. Mr. Chair. Okay, sabi naman dito ni Romeo Balves, ambot ng ilang record karon nga ni daghan man ang krimen sama sa girape, nagipatay pa ni daghan ang adik tulis kawat. Basin wala mo agi ilang ballpen maoy gamay na record. Gamay na record. Di ba ang kawatan mangawat ay ha mudagan, pero ang uban kay mudagan ay ha mangawat. Sabi naman dito mga kapartner ni Alvin Tuazon Sereno, corruption is a crime. Dun pa lang malalaman mo na. Sabi naman dito ni, sabi naman dito ni Ram Modesto, sa panahon ni PRD, ang mga drug lord kinukulong at mga adik binibigyan ng chance magbagong buhay. Naalala ninyo dami nag-surrender mga adik na dinala sa rehab. Yes po. Meron po kaming yung SMNI mismo, may special report po dyan regarding po sa mga drug addicts. Tapos na-rehab po talaga. Napakaganda po talaga ng facility nila. Meron po silang mga exercise every morning. Meron po silang psychological, anong tawag dyan mga kapartner, para mas ma-revive sila ulit. Yun talaga yung maganda. Pero ngayon, you can really, again and again, you can really see the difference talaga na wala nang ganun. Yung parang vina-vlog na nila. Pero, pag nahuli sila mga kapartner, iyak na iyak, hindi mo to kasi binagano, diba? Bakit ka pa nag-vlog? Hindi yan tuloy. Sabi naman dito, okay, naalala ninyo, madami nag-surrender mga adik na dinala sa rehab para mabigyan sila ng chance. Yung iba, kaya napatay, ayaw mag-surrender. Ayaw nila itigil yung ginagawa nila, kaya namatay sila sa anti-tukhang. Iba ngayon walang takot, mga adik pumatay at manggahasa kasi alam nila mismo ang presidente nila ay... Okay, sabi ni Warlita de la Cruz, feel safe during PRD. Ngayon sobrang kabado na, lalo na paggabi na makauwi mga anak ko. Sabi ni Kapobreng Bahaw, grabe naman itong imong pangalan Kapobreng Bahaw. Yung Bahaw sa amin sa Bisaya, yung ano, yung hindi na ano, yung Bahaw means ano ba? Ano nga sa Tagalog yan? Bahaw yung ano, yung hindi na malamig data ng kanin. Okay, sabi noon mataas dahil ang mga adik na di sumusunod papatayin at mga politikong like at drug lord pinapatay mga kriminal. Okay, sabi naman dito ni Fezo Ajelak, dahil sa tukang sumuko ang mga users at pushers na bawasan ang drug lord at protector nito. Maraming mga pulis kalawag sa Nimdroga, Ninja Cops, Cotton Cops, hold up, lahat ng hanay sa PNP ay nawala. Ikumpara mo sa ngayon, nagbalikan ang mga adik at pushers, mga kawatan, napalaya ang drug protector. Nagbalikan ang mga scalawags, cotton cops, ninja cops, hold up, binaril ang pulis, ang matanda na kumanta, and I don't care. Yung matanda na kumanta ng I don't care. Yun. Ni-raid ang retired na teacher at pinagnakawan ng gulong ng motor, mga patay gutom. Kitang-kita sa CCTV kaya hindi pwede itanggi. Sabi naman ni Idelin Lauderes, hindi grabing korupsyon, bumalik ang rape, drugs, kidnapping, mahal ang bilihin, naging rich ang mga some government officials, instant billionaires, millionaires, gamit ang pera ng bayan. God save the Philippines, kunin nyo na po sila. Ikaw na po bahala saan nyo sila dalhin. Salamat po. Okay, sabi naman dito ni Cora Ligan, sa panahon ni Tatay Digong, hindi ka matatakot maglakad-lakad o maglakad-lakad sa gabi.
feeling mo safety ka. Walang tambay sa kalye, takot mga adik. Sa panahon ni Tatay Digong, lahat ng empleyado sa gobyerno masisipag. Mga pulis nagtatrabaho, di katulad ngayon tulog sa kangkungan. Hadlok siguro sila sa human rights. Kaya ayon, they don't care na sa mga adik. Okay, sabi naman dito mga kapartner, hindi ko lang alam kung Japanese character to or Chinese character. Sabi po niya, it's a big joke. Kung nagbabasa lang sana lahat ng newspaper, malalaman ng lahat na araw-araw laganap ang krimen. Mga drug addict ang salarin, laganap na namang droga. Patunay dito sa lugar namin lantaran. Abutan ng polboron, yung mga addict na tumigil ng panahon ni Duterte, ngayon nagbalikan sa pagdroga with matching sugal pa na online scatter. Wala nang nagpapatrol na kapulisan di gaya ng panahon ni Duterte. Sabi naman ni Charmaine, dati ang namamatay mga kriminal. Dahil kalaban sila sa mga pulis. Ngayon, mga inosenteng tao pinapatay, rape, pagnanakaw, hold up. Lahat na lang at talamak na drugs. Ngayon sa bansa, kay ang daming crime na sa ating bansa. Ngayon, nakakatakot ng maglakad mag-isa maski dito sa amin sa Borongan City. Oy. Sabi naman ni Raquel Ines, kahit maraming krimen noon pero ang mga namamatay, yung mga pasaway, mga adik, mga kriminal. Pero ngayon, yung may krimen, mga inosente, ang mga biktima, nakakalungkot. Dito naman tayo sa ating YouTube live sa ating DZAR 1026 mga kapartner. Sabi ni Isidro Habinbahaw, lamig na kanin ma'am. Yes, correct ka dyan. Palakpakan natin dahil kuha mo. Grabe yung quiz natin, napaka-hard at nakakuha ka ng 1,000. Sabi naman ni Lucia Borata, basta kami mga waray, Team Duterte kami at Team Suka, straight vote. Ayan mga kapartner, no? Aha. Sabi naman ni Violet Blossoms, yung iniwan ni Pinoy ang Pilipinas sobrang taas crime rate. Nung umupo si PRRD, bumaba ng todo. Now kahit online, makita mo bumabatak sila walang takot. Sabi naman ni Rodrigo Bolaños, hindi matatawag na crime yung mga lumaban at namatay sa war on drugs ni FPRRD. Dahil kalaban sila ng batas. Ang crime ngayong panahon sa na admin, yun ang tunay kasi naglipana na yung mga dating pinapatay lang noon at sila ang mamayagpag sa pagpatay dahil sa droga. Hindi pansin yun ni kasi mga Okay, sabi naman dito ni Lynn Pascua, mas okay pa balita na puro adik at nanggagahasa ang biktima kaysa naman sa mga inosente ang biktima ng mga adik. Sabi ni Ernesto Basister, yun ngang mga convicted hindi kinulong at yung nakukulong pinalabas, sinong matakot gagawa ng krimen sa panahon ng admin ni Sabi naman ni Gray Raj, hindi, mas maraming krimen ngayon sa 3 taon pa lang ni Marcos at maraming mga sibilyang Pilipino na inosente dati may namatay pero yung mga taong sakit sa lipunan. Okay, sabi naman dito ni Rolf G. Tanyol, hindi. Kasi nung panahon ni FPRD nakaka-proud maging Pilipino. Yun po yung sabi niya. Sabi naman dito pa rin to sa ating SMNA News mga kapartner kay Manny Bongkayaw, magkaiba kasi noon mga adik pinapatay. Ngayon adik na ang pumapatay. Mataas sa tingin nila crime rate noon kasi araw-araw may adik na nakabulagta. Iba kasi ngayon yung mga adik na pumapatay ng magulang, asawa at anak at talamak na bentahan ng droga. Kung mataas crime rate noon pero masasabi mong safety ka kaysa sinasabing mababang crime rate ngayon, pero natatakot kang maglakad mag-isa, anong gusto nyo? Hindi ko alam sa inyo. Oo. So, it's up to our hands choices mga kapartner. Dati, makasasabi mo talaga may pila. Pero, sino ba? Yung importante talaga kasi na alamin natin, sino ba yung mga pinapatay noon, 'di ba, yung mga addict. Yun nga pa ulit-ulit niya sinasabi ni Tatay Digong, you care about the human rights. Well, I care about the human lives mga kapartner. Kasi yung mga pinapatay din ng mga addict, mantakin mo mga kapartner, 'di ba pag addict ka, 'di ba? Iba yung sistema ng utak. Iba yung takbo ng utak mo. Meron nga sa isang balita, 'di ba? Napatay nga niya yung nanay niya. Kasi tapos nung in-interview siya, bakit mo pinatay yung nanay mo? Ay, akala ko kasi aso, para kasing aso yung muka. 'Di ba? Isipin mo, ganun yung impact mga kapartner. Meron din, 'di ba? Pamilya sila. Yung tatay pinatay niya yung 2 anak niya. Buti na lang kasi 'di ba, 3 sila magkapatid. Yung isang kapatid niya pumunta somewhere o nag-aral na safety pa yun. Pero yung trauma ng bata mga kapartner, knowing and thinking na yung tatay niya ang mismong pumatay sa anak niya at mga kapatid niya, grabe yung traumatic dun mga kapartner, hindi basta-basta yun mga kapartner. At yun yung paulit-ulit natin. Saan ba kayo
When in terms of survey, yung mga crime rate, saan ba nila ginawa yon? Saan ba kinandak yon? Kasi hindi talaga nafe-feel ng taong bayan, lalo na ngayong present mga kapartner na bumaba talaga yung crime rate. 'Di ba? Meron nga ginidnap na bata dun sa isang international school dun sa Taguig, 'di ba? Isipin mo ka-partner, 'di ba? Tinanggalan pa ng daliri, 'di ba? Grabe talaga, parang hindi na siya usual. Kasi nung panahon ni Tatay Digong mga ka-partner, yun na nga paulit-ulit sinasabi dito sa ating mga comments na nababasa po natin. Safety, yun talaga yung pinaka concern talaga nila, yung safety ng mga anak nila. Na pag umuwi sila sa bahay, lalo na yung mga babae, safety talaga, nakakauwi talaga sila ng ligtas. Pero ngayon, nako, kahit utusan mo pa lang yan dyan mga kapartner, hindi na sila makakabalik. And yun yung nagkikip us wondering mga kapartner. Pag nagpa-press ko naman yung malakas, sinasabi naman nila, saan ba nyo ginawa yan? Ano bang klaseng survey yan? Anong klaseng data yan? Oo. Paano nyo nasabi na bumaba talaga yung crime rate? Paano nyo sinabi nga 'di ba minsan dun sa kanila yung nag-proclamation rally walang bahid, hindi daw kinakailangan ng bahid ng dugo. Pag sinasabi mong war mga kapartner, kahit dun sa history pa, dahil pa nung mga palabas pa, when you say war, 'di ba? There's really involved blood there. Meron talaga 'yan mga kapartner. Kaya nga war meron bang war na hi hello lang kayo diyan, mag-greetings kayo? Kaya nga, when you say war, meron talaga yan. It involves talaga yung flesh and blood mga kapartner. Kasi, paano mapapanalo mo isang war kung walang gay? Kaya nga, di ba, war? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng war sa kanila. Okay, sabi naman dito, di ba nga, lately din, di ba, mga kapartner, last year pa lang. Oo, tama ba? Oo. Pinatawag din si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa extrajudicial killing sa Senado at sa Kamara. Both pa talaga yun mga kapartner. Pero makikita mo talaga, sabi talaga ni Tatay Digong, if I will be given a chance again and again and again na maging presidente ng Pilipinas o whatever position at a government official, gagawin pa talaga niya yun mga kapartner kasi alam niya yun yung tama. At di ba, merong isang senador doon na, bakit kailangan mo talaga pumatay? Hindi ka ba nag-iisip sa mga ganyan? Anong sinabi niya? Tinanong niya ulit, back to you. Anong sabi niya? Nag-mayor ka ba? Nag-prosecutor ka ba? Diba? Sabi niya, alam ko yung trabaho ko, ma'am. Naging prosecutor ako. Naging mayor ako. Diba? At most especially, naging presidente ako. Kaya nga naging presidente siya kasi alam niya yung ginagawa niya. So, you can, talaga makapartner ba na pinalakpakan pa nga siya dun sa Senado. Pero may isa dun Sabi ng isa dun, wag kayo maingay kasi bawal dito. Wala gusto, 'di ba? Pag gusto mo yung sagot sa isang tao, totoo, pumapalakpak ka talaga kasi yung out sa palakpak mo, masasabi mo, thank you Tatay Digong, 'di ba? Oo. And then ma-share ko lang to ulit mga ka-partner 'di ba? Na-share ko naman din to before na isa din ako sa napasama din tayo dun sa coverage nga before ng bago yung inauguration, yung bumaba na si Tatay Digong, yung last bow na ginawa niya, grabe, napaka-emotional talaga ng mga tao, mga kapartner. Kasi to think na wala na silang tatay, hindi na nila maririnig yung boses si Tatay Digong. Kasi nga, di ba, every time na may press con si Tatay Digong, kasi may talk to the nation siya, lalo na yung pandemic, mga kapartner, may State of the Nation address. But every time talaga may sortie siya, gustong-gusto talaga siya pakinggan ng mga tao dahil sa kanyang sense of humor, mga kapartner. Don't win talaga. Yung gusto mo talaga makinig, natutuwa ka talaga sa kanya, hindi boring maray ngayon. Feeling nila pag nag-English na sila, 'di ba? Parang ang mga Pilipino, gustong-gusto 'yan, yung mga lang. Hindi ko nag-degrade. Ako personally lang. Gusto ko yung mga kantong usapan lang yung ganyan. Pero alam mo paano pasukin yung yung gusto ng mga Pilipino. At pinaka-bet talaga mga ka-partner, bakit talaga yung masasabi talaga natin yung PRRD admin talaga, isa din sa pinaka-the best talaga sa atin mga ka-partner. Best talaga siya na nangyari sa atin. Is may isang salita siya Tapos hindi puro dada mga ka-partner. Let's say na talaga nagmumura siya. Marami nag-i-answer, mura, ganyan. Walang nagmumura. Wala nga nagmumura. Wala naman kayo nagawa. At least may nagmumura siya, may nagawa. Diba mga ka-partner? Alright, sabi naman dito ni Ronnie Cabrera. Sabi pa ni... meron siya minention na pangalan dito.
Sa kanyang video, babangon tayong muli. Ibig sabihin, babangon ang... Okay, sabi naman dito, 30 kawawang Pilipinas. Okay, sabi ni Flor de Liza Clanog, hi Miss Carla, super late na me. Oo nga, saan ka ba galing mga kapartner? At mga kapartner, na huwag natin kalimutan ulit ang ating punto de vista this afternoon. Punto de vista Kahit ng siguro hindi bayan. na lang mapakita. Sang-ayon ka ba na mas mataas ang crime rate sa panahon ng Duterte admin kumpara sa Marcos Jr. admin? Kasi, or masasabing mo talaga na sila daw ang naglinis sa iniwan ni PRD. May iniwan ba? Pero iniwan nga lang. Sarap-sarap nga din nung nag-take over na sila, di ba? Pero yun nga lang. Hi sa lahat. Hello, Flor de Liza Clanog. Magandang hapon sa iyo. Kay Duterte Pinagloy 28. Dati nga pag nabalitaan kong may nanlaban, ituwa ko kasi ibig sabihin nababawasan yung mga adik. Okay, sabi naman dito ni Linel Ingreso, alam naman natin ang totoo na ng panahon ni Duterte talagang ang laki ng pagbabago ng Pilipinas sa krimen at droga na wala halos ng mga yan. Ngayon, palibasa adik... Okay, talamak man ang droga at krimen dahil lang binabalita ng bagkus kabaligtaran binabalita nila, lalo na ang mga media. Lalo na ang mga media, mga partners. Puro pa kasi pananakot at pagbabata. That's why, kung alam nilang mga partner, yung SMNI gurgur dito at gurgur dyan, kasi nga dito sa SMNI, stand po natin talaga. Truth that matters. Wala po tayong magko-compromise. Ibabalita natin yung tama. Ibabalita natin, siyempre, may mga ano talaga, no? Sige lang, dadating din tayo dyan mga partner. Kasi alam naman talaga natin. Kaya nga, di ba, gustong-gusto talaga, sa isa ko talaga na gusto na panukala ni Senatorial Aspiring Pastor Apollo C. Quiboloy, if mabibigyan talaga siya ng chance maupo sa Senado mga partner, is yung zero corruption talaga mga partner. Yun talaga yung isa. At saka yung sinasabi natin na death penalty sa mga corrupt officials, ay pasok na pasok din yan mga kapartner. Kaya mga kapartner, no, sa nalalapit, alam nyo na kung ano ang nalalapit mga kapartner, tinatawag natin yan na people power, ayan, mga kapartner, no. Let us vote, please, please, please po, wisely mga kapartner. Wag na po tayong kung baga kitang-kita na po sa ating dalawang mata, mga panawalang mga muta mga partner na grabe, yung mga na-experience talaga natin ngayon mga partner na kapag kasi lumala pa to mga partner, hindi natin alam kung anong, one day we will just wake up mga partner na wala ng Pilipinas, hindi na pala Pilipinas to mga partner. Kaya may pag-asa po tayo mga partner, meron po tayong mga tumatakbo ngayong halalan mga partner that hindi nga talaga tinatawag nila ang kanilang sarili bilang isang politiko. Kasi pag sinabi mong politiko, naku, laganap talaga dyan. And pag sinasabi nila, napaka-judge, hindi nyo talaga kami mabiblame kasi marami nang nagdaan ng mga puro lip service yan mga partner. Diba? Sabi nga ng komedyante, 'di ba, yung isang sa isang noontime show, sabi nga niya, ang trabaho talaga ng senator at saka congressman ay magawa talaga ng batas. Pero ngayon hindi mo alam mga kapartner anong pinagbibisihan nila. Masyado na silang busy sa buhay nila mga kapartner. Kaya yun yung natin mga kapartner, no, na there's always a hope and let's keep on praying mga kapartner. Ayan mga kapartner, na yung iboboto natin, papaupuin talaga natin dyan sa Senado mga kapartner. Unang-una may nagawa na, may resibo na, at may magagawa pa. Oo. Hindi yan puro mga kapartner, yung mga panukha ng batas sila, hindi yan puro sabi-sabi lang. Bago yan sinabi, tinanong na yan sa mga eksperto, lalo na yung super national highway mga kapartner, lalo na yung mga iba na nagsasuffer ngayon sa traffic, sa EDSA, naku. It's time for us mga kapartner to have this kind of first world mentality, to have a first world country mga kapartner. Lalo na dahil ng Singapore, napakaganda mga kapartner. So ayun na nga mga kapartner, na wala na tayong sapat na oras at maraming salamat ulit po sa pagsama sa akin sa isang oras na pagbabasa ng mga comments at mga talakayan mga kapartner, no. And thank God ulit it's Friday mga kapartner. I know weekend na naman bukas, Saturday and Sunday. At wag niyo po kalimutan dyan sa Hong Kong mga kapartner, magsama-sama po tayo ulit dyan mga kapartner. And bilang isa diyan sa pasasalamat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa lahat ng mga suportang ibinigay niyo po sa kanya mga kapartner. At again and again, wag niyo po kalimutan ang programang Opinion Mo from Mondays to Fridays, 5 p.m. to 6 p.m. mga kapartner. At next week ulit, Monday, magsama-sama tayo ulit mga kapartner. And yan lang muna for sa lahat pala ng hindi ko po nabasa. Pasensya po, wag po kayong mangluod. O yan, nawala na. Okay. So mga kapartner, see you on Monday mga kapartner. At maraming salamat ulit. Paalam. Samut-saring opinyon,
kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.